mga kapatid, tayo po ay binibigyan niya ng pagkakataon muli na mag-aaral ng kanyang salita. We will continue with our topic sa evangelism. At tayo po ay nasa point 7 na tayo, series 7 ng methods of evangelism. At ito po ay open air evangelism. Sino po yung makakahula sa inyo kung ano po yung open air evangelism? Bukas yung bintana. Ano po? Sa labas. Sa labas. Sino pa? May idea. May evangelism sa Ha? Naka-open yung air. Ano na? loob, naka-open yung pinto. Sa loob pero naka-open yung pinto. Ayan. So, sabi ni Ayong, ito po ay evangelism sa labas. Street evangelism. No? So, iba po yung term dito. Open air evangelism or street evangelism ay pareho din po ito. Ito po ay preaching the gospel in the streets. And yung qualification po mga kapatid ng isang preacher sa labas. No? Of course, you are a Christian. At wala kang ipagmamalaki kung hindi ang Diyos sa buhay mo. Hindi yung sarili mo ang ipipreach mo sa labas. Ang ipipreach mo sa labas is God. No, you have no strength but God. And you have to have compassion and conscience. Yung compassion, saan bang compassion? Hindi dun sa mga nanglilimos lang ng mga pera, kundi dun sa sabi ng Matthew 5, "Blessed are those who are poor in spirit." Yung mga wala pong pagkakilala sa Diyos. No? Yung nangangailangan ng Diyos. Yung mga pinili ng Diyos. We have to have compassion to those people who are separated from God. No? Sila po yung mga tao na tunay na hindi nakakaalam ng kapupuntahan ng kanilang kaluluwa. Hindi po nila alam na pag namatay sila, hindi pala yon dahil medyo bumait-bait sila, ay sila na po ay mananampalataya. Hindi pala yon dahil sa sila ay mapagbigay, generous, ay sila po ay mapupunta sa langit. Ang Quran pa lang, kagabi, kausap ko si Sister Meds, binabasa niya yung Quran. No? Ang nakapaloob pala sa Quran, in order for you to have remission of your sin, yung makabayad ka sa iyong kasalanan, ay kailangan mong mag-charity work. Kailangan mong magbigay. Tuparin mo yung pananalangin mo at maging mapagbigay ka. Tuparin mo yung pagbibigay sa loob ng church at sa mga tao. At ikaw ay magkakaroon na ng kaligtasan. Ganun po yung sa kanila. But for us, we know that we cannot do anything except Christ. Diba? We will not be saved unless Christ will save us. Unless we will accept the Lord Jesus as our Savior. Diba? And hindi po ang Panginoong Hesus nagliligtas ng tao na hindi tumatanggap sa Kanya. Although He is a powerful God, He gave everything. He opened Himself to the people to be able to accept Him as the Messiah or the Savior and Lord. But we have to choose. We have to choose to really accept our Savior. No? At dahil ang mga maraming tao sa labas ay hindi nakakaalam na to, we have to have that street evangelism at baunin natin yung compassion natin sa kanila. No, yung parang ang Panginoong Jesus as He saw the people, sabi niya para silang mga sheep na wala pong pastol. No? And we have to have that conscience, mga kapatid, na hindi po nagbibigay sa atin ng kapahingahan. A conscience that will not give us rest dahil araw-araw may namamatay na mga unbeliever. Araw-araw marami pong namamatay na tao, no? Kahit nga po dito lang sa pagbibilang ng pandemic sa Israel, di ba? Nung isang araw, kahapon yata yun, that they have 45 people
died in coronavirus no, sa isang araw. No, nag-jump kaagad sa 5,015 ang namatay sa corona. No? Ganun kabilis ang mga tao nawawala sa mundong ito. At kahit din po tayo, hindi po natin alam kung kailan po tayo mawawala sa mundong ito. So we have to do our work. Sabi ng Panginoong Jesus, while it is day, we have to do our work dahil darating ang gabi at hindi ka na makakapagtrabaho. Darating ang panahon, mga kapatid, that everything will be closed. That we will not be able to preach the gospel and the mercy of God will not really be preached to other people. Bakit? Kung dumating man tayo sa point ng tribulation, it will be hard for us, di ba? Na mag-preach dahil hindi na po open ang lahat. No? Kung yung mga mananampalataya ay matitrace na nila kung nasaan at kung ano yung ginagawa mo. And you will be captured, di ba? So, hindi ka na malayang magbukas ng Biblia sa labas. Hindi ka na malayang magbigay ng tracts sa labas. So, while it is day, we have to work. We have to have that compassion and the conscience to really worship, to really praise God, di ba? Yung ano po, mga kapatid, yung compassion po natin. Kasi meron po tayong mga fear na pwede pong ma-encounter sa labas. Ano po yun? Hindi ako masyadong marunong sa salita ng Lord. Baka mamaya may makita ko dyan na magaling magpaliwanag. Pangalawa, nakakahiya mag-approach ng tao or ano-ano pa man pong mga reason. So yung compassion mo sa mga taong wala pa sa Diyos, yun yung magpapalakas sa'yo upang ikaw ay magbahagi ng salita ng Panginoon sa mga tao na nasa labas. Diba? Kung alam mo na may mamamatay at alam mo, halimbawa alam mo na may danger, diba? Alam mo yun at hindi nila alam. So you have to forewarn them na hindi tumuloy dahil may danger, di ba? Kailangan pong i-check nila ang kanilang mga sarili na sasabihin mo sa kanila may danger doon, hindi ka pwedeng pumunta doon. Pero nasa kanila pa rin yun, di ba? Nasa kanilang pagdidesisyon. Pero we have to tell them. We have to tell them about the danger, no? At ang pinaka-danger spiritually ay yung pong mapunta po tayo sa impyerno. Mapunta po yung mga tao sa impyerno na wala pong relasyon sa Panginoong Jesus, no? So may mga tao po dyan that they wanted to be close to our God. They wanted to be close to God. That is my experience. That was my experience nung ako po ay hindi pa mananampalataya. I wanted to be close to God. Hindi ko lang alam kung paano. So kung meron po tayong ganitong may encounter, praise the Lord. So we have to pray, mga kapatid, before we go out, to really pray for the leading of that God, na ituro tayo dun sa kanyang mga pinili. Di ba? Yung mga ready na tumanggap sa kanyang mga salita at talagang tanggapin ang mensahe nito, hindi lamang upang paniwalaan na si Jesus ay Lord and Savior, kundi tanggapin nila si Jesus as Lord and Savior. Works to be done and anticipation, no? Ito po yung mga points natin na pag-uusapan. Anticipation and works to be done outside. Ano ba yung ina-anticipate mo? Ano ba yung pwede mong isipin na mangyayari sa'yo at ano ba yung dapat mong gawin sa labas? Una-una po ay hecklers. Ito pong mga taong to, sila po yung mga tao na yung nakikipag-usap. Hindi upang magtanong talaga ng kaligtasan ni Jesus, ng kaligtasan patungkol sa Panginoong Jesus, kundi idisturbo ka lang. Bigyan ka lang ng panghihina sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon, di ba? Or malibang ka sa Kanya at hindi ka na makapagbahagi sa iba. Mayroon pong mga ganitong klaseng tao. So how can we handle people like this? Alam niyo yung mga taong ganito, mga tao na nakikipag-usap, pag makikipag-usap ka talagang magbibigay sila ng kung ano-ano ang mga tanong.
sa'yo. No? Ito din po ay may benefit. Bilang isang street evangelist, ay ang mga ganitong klaseng tao, lalo na kung malakas po sila magsalita, they will call the attention of other people. Di ba alam naman natin na pag may nag-uusap, lalo na kung malakas ang boses, ano kayang pinag-uusapan nila doon? Yeah? Ano kayang mayroon doon? So, you will have an opportunity to really share the gospel to more people, not only this person na nagdi-disturb sa'yo, nagdi-distract sa'yo na magbahagi ng salita ng Panginoon. We have to look at it as a positive thing that will happen to us. Diba? So, ang ating pong response talaga, kasi nakakainis po yung mga ganito. Diba? Yung paano ka sigurado kung si Jesus na talaga yung yan ba talaga yung Savior, di ba? Tapos sasabihin din sa'yo, pare-pareho lang naman ang mga religion eh. Papunta naman lahat yan sa Diyos. Kahit anong klase, basta as long as nagpapakabait ka, nagpapakabuti ka, di ba? Ganun yun, pare-pareho lang yun. Di ba? So, we have to really be thankful kung matawag po natin ang kanila pong yung attention po nila. So, about the hecklers, paano po natin sila i-respond? How are we going to respond to these hecklers? We have to have the right attitude, mga kapatid. Sabi po sa 2 Timothy 2, verse 23 to 26, iwasan mo ang mga hangal at walang kabuluhang pakikipagtalo sapagkat alam mo namang nauuwi lamang yan sa mga pag-aaway. So, mayroon na wala namang itatanong sa iyo kung ano-ano lang ang kanyang itatanong. They are not interested really to accept the Lord Jesus as their Lord and personal Savior. Sabi po dito sa 24, ang lingkod ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away. Sa halip ay dapat siyang maging mabait sa lahat. So unang point mga kapatid, kailangang iwasan mo ang pakikipagtalo. Dahil kung makikipagtalo ka, masasayang ang oras mo, walang kapupuntahan yan. There are people who are really thirsty and hungry for the Word of God. Yun po yung dapat nating hanapin. Kung may mga ganitong pong tao, hindi po natin tatagalan. Amen? We have to really be respective kung paano po tayo aalis sa kanilang presensya. Sabi ito, ang lingkod ng Panginoon na hindi dapat makipag-away. So, kung nakikipagtalo ka, it will lead, di ba? Tataas yung emosyon mo, kung ano-ano nang masasabi mo, hanggang sa masabi mo, di pumunta ka sa impyerno na nagawa ko na yan. Nagawa ko na yan. Di kung gusto mo sa impyerno, di pumunta ka sa impyerno. Di ba? It will not be good for us, mga kapatid. Sa kanya wala ang problema kasi wala naman siyang relasyon sa Panginoon, di ba? People are looking at us, to the believers. At sabi dito, sa halip ay dapat siyang maging mabait sa lahat. Maging mabait sa lahat. Mahusay, magturo at matyaga. No? Dapat matyaga tayong magpaliwanag. Pero kung walang kabuluhan, ilang dimension ba mayroon ang langit? Diba, mga ganon. Saan ba nakatira yung Lord talaga? Diba? Parang ginagawang pilosopo ang lahat ng bagay. Dapat maniwala ka sa evolution kasi ganyan talagang pagka-create ng mundo. No? We have to really reject those conversation. And we have to really be wise enough kung paano po i-handle ang mga bagay natin nito. Sabi dito, mahinahon niyang itinutuwid ang mga sumasalungat sa Kanya. So, mga kapatid, we have to really be wise at ang Lord naman, kasama natin siya lagi na mahinahon tayong maituwid ang kanilang pagsalungat. Mahirap po kasi na yung nasa gitna ka, anong masasabi mo tungkol sa evolution? Anong masasabi mo na ang mga iba ay kay Buddha sumasamba, okay naman sila, mas mababait pa nga sila kaysa sa mga tinatawag ng mga Kristiyano. Di ba? Hindi ko naman kailangan ng Lord di ba? Yung sinasabi mong Diyos. Marami pong mga ganon. So, we should really be able to study and be wise enough kung paano po natin
tutuwid yung mga salungat na sinasabi nila. Sabi dito, baka sakaling sila'y bigyan ng Diyos ng pagkakataong magsisip tumalikod sa kanilang mga kasalanan at malaman nila ang katotohanan. Ito po yung wala sa atin kasi sometimes people are talking to us at kulang tayo ng oras. Kaya ang ginagawa po natin, naiiwanan natin sila. Di ba? Hindi natin sila talaga nakakausap kasi konti lang yung oras natin. Pero kung mahaba po ang oras natin, kasi ang ating pong mga kapatid target is not for them to na tayo po'y manalo lamang sa ating pakikipag-diskusyon. Kundi, madala natin sila, mapaliwanagan natin sila tungkol sa Panginoon. Sabi dito sa gayon, maliliwanagan ng kanilang isip at makakawala sila sa bitag ng dyablo na bumibihag sa kanila upang kanilang sundin ang kagustuhan niya. Kasi di ba, ang dyablo po yung nagbablind sa kanilang mga mata. Nagbibigay po ng piring para hindi po nila makita ang katotohanan. Binibigyan po ng piring ang mga mata nila para hindi nila makita na mahalaga ang relationship sa Panginoong Jesus. So, if we will encounter, meron po doon sa ating pong mga, sa ating pong material kung paano ka sasagot. At ang isa po ay pinasa ko, di ba, yung relativity. Yung pagsasabi na pare-pareho lang naman ang tao, di ba, mali yung opinion mo, di ba? Tuturuan po tayo kung paano po tayo mag-reason out ng maayos. Di ba? About these hecklers, mga kapatid, we have to think that this is the will of God and He knows it. Kailangan din po nating isipin na alam ng Lord ang mga nangyayari. Di ba? Alam ng Lord ang mga nangyayari lahat. Alam niya yung nangyayari sa iyo sa point na yon, 'di ba? Alam niya kung sino talaga yung ililigtas niya, yung pinili niya at pipili sa kanya. Kasi 'di ba, sa panahon po sa libro ng Exodus, si Pharaoh, ang Lord po ang nagsabi kay Moses, papatigasin ko ang kanyang puso upang hindi kayo payagan. So there are people talaga that God knows that He can really move their life na tumigas kasi they have nandyan na po yan sa kanila. Sa kanilang mga puso. Naitanim na po yun sa kanila. Parang si Judas cannot be used to really sell Jesus ng 30 pieces of silver kung wala siyang interest sa pera. No? Ginamit siya sa ganun dahil may interest siya sa pera. So God can move those people na kausap mo. God can really use you to open the blind eyes of the people. Ano po ang dapat natin gawin, mga kapatid? Sumunod lamang. Sabi po sa Matthew 5, verse 10 to 12, pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan. Napawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Di ba? So, ano po yung sinasabi dito na pag-uusig? Minsan po kasi sa pakikipag-usap natin sa mga tao, bilang mga mananampalataya, iniinsulto tayo ng mga tao na yon. Ano po yung na-experience niyong pag-iinsulto? Do you have that experience? Na-insultuhin ka bilang mananampalataya, bilang Kristiyano. Di ba? Ano po yung naranasan na ninyo? Siguro sa atin, hindi pa masyadong matindi na pag-uusig. Iniinsulto lang tayo. Yan ba ang Kristiyano? Ganyan ba kayo? Di ba? Akin na nga, pagpahingi ng pambili ng beer naman dyan kung talagang generous ang mga Kristiyano. Minsan ginanyan kami dyan sa kay Arlene. So, yung mga ganun, no, na you will not find any respect from these people. Pero magpatuloy lang tayo, mga kapatid, kasi ang inutos sa atin ng Panginoon ay mag-preach ng kanyang gospel. Diba? We have to preach the gospel. Sabi sa John 17:13, at ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na isang tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong isinugo. So, ito po yung ating ipipreach, mga kapatid, yung buhay na walang hanggan.
na makilala si Kristo bilang tagapagligtas, bilang isinugo ng Diyos na tagapagligtas. You have received that. Are you not willing to share that to other people? Are you not willing to share? Minsan nagluluto tayo ng pansit, nagluluto tayo ng kahit na ano, may naaalala tayong mga tao, binibigyan natin sila. Pagkain lang yun, pansamantalang benefit ng katawan, pansamantalang mafe-feel ang ating tiyan. Pero yung spiritual na buhay, yung buhay na walang hanggan, mga kapatid, if we will really work for that to other people, this is a good benefit. Diba? Hindi lang sa buhay dito sa mundo that they will be able to say to themselves, meron na akong insurance. No, hindi lang yung mga insurance ng sinabi ni Brother Bernie, St. Peter, mga ano pang mga insurance na iba, yung mga life insurance, SSS, PhilHealth, minsan lolokohin pa tayo kagaya ng PhilHealth, di ba? Hindi pa tayo sigurado, pero yung buhay na walang hanggan na pangako ng Diyos, pag ito po ang ating ibinigay, you bilang believer, tayo na mga mananampalataya, alam natin na totoo ang Diyos. So, we have to really preach the gospel without a doubt. I-preach mo yun, ipagkaloob mo sa iba. Hindi naman ikaw ang magpapatubo nun, hindi naman ikaw ang magliligtas eh. You will just share the gospel. Diba? Number 2 po na point for anticipation, things that we need to do or anticipation. Make the bullet hit the target. No? So, pag tayo po ay nagbabahagi ng salita ng Panginoon, sama na natin sa loob ng church at may mga unbeliever dito. Minsan po yung mga preacher, iniiwasan po nila yung makakasakit sa tao. Lalo na kung nandun sila sa labas, kasi baka batuhin ako dito, sabihin nila. Alam mo si Paul, hindi po siya natakot, di ba? Hindi po natakot si Pablo na ibahagi ang salita ng Panginoon to really hit that target. Ano po yung target ng tao as he shared the gospel? The heart. Kailangan sabihin mo sa taong yan, may kasalanan ka. Yun ang pinaka-target mo for that person to realize na may kasalanan siya sa Diyos. Minsan ang pinipreach po ng karamihan para lumapit ang tao sa Diyos, blessing. Hindi yung blessing ng eternal life. Eternal life is a blessing. Minsan hindi po natin sinasama. This is the ultimate blessing that we have. Ang blessing po na hindi ka pababayaan, lagi kang may pera, maganda trabaho mo, maganda ang health mo. Kaya marami pong nagbabackslide din kung ito ang isi-share mo kasi hindi naman totoo. Nagkakasakit naman ang tao. Sometimes you preach about health, tas bigla na lang sa pamilya ng taong yun, may nagkasakit ng hindi mapapagaling na sakit. O di kaya namatay sa corona. So they will be discouraged dahil yan ang binahagi mo. Sometimes other people are just showing the love of God. We always have to understand, as you share about the love of God, you have to understand that Jesus hates sin. That's why He loved those people who really obeys God, obeys Him. Diba? Jesus hates the sin of mankind. Kaya po, nagbigay siya ng sacrifice niya para po talagang doon sa kanyang mga minamahal, makalapit sa kanya. Doon sa lapit sa kanya, magkakaroon ng chance na lumapit sa kanya. So don't worry mga kapatid. Hit the target, hit the heart of that person. Huwag tayong matakot. Kasi pag ang i-share natin yung Jesus loves you, di ba? Pag sinabi pala natin na Jesus is loving, sabi ng isang preacher, pag sinabi mong Jesus is loving, parang sinasabi mo na wala pong way out si Jesus, kundi magmahal lamang at hindi niya pwedeng piliin na bigyan ka ng kaparusahan dahil mahal ka
Pero pag sinabi mong Jesus is love, you know that that is His attribute. And dahil mahal ka, halimbawa, kami ni Sister May Grace, ako ay, nagkaroon kami ng away, no? Jesus being love, kakampihan niya yung taong lumalapit sa kanya at nagpapakumbaba. Ako, dahil arrogant ako, He will not forgive me. So kung titingnan natin na Jesus is love, at dahil siya ay love, hindi niya ako paparusahan sa pagiging arrogant ko. Anong sasabihin ni Sister May Grace sa Diyos na sinasabing love? Unfair ka, Lord. Kala ko, you are love. Bakit ganun ka? Hindi ka marunong manindigan, di ba? How can you show that you love me if you are not protecting me? Kasi hindi mo siya binibigyan ng punishment or binibigyan ng disiplina, di ba? How can you show that you love me? Hindi mo nga inano yung kaaway ko, di ba? So, we have to really be aware, mga kapatid, that as we hit the target, hindi lang yung mga mambababaw na siyang nagpo-provide ng pagkain, nagbibigay ng magandang trabaho. It's more than that. Ang dapat concern ng tao. Ano po ang concern ng tao? Concern dapat ng tao ay ang buhay niya sa kabila. Pag namatay siya, saan siya pupunta? Yun dapat ang pinaka-concern natin. We have to preach the truth. We have to teach with all boldness. We have to really preach the law. Diba? Kasi doon sa batas, doon sa kautusan ng Diyos, doon makikita ng tao marami pala siyang pagkukulang sa Diyos. Hindi lang pagkukulang, kundi kasalanan. Diba? We should really preach like that. Hindi po dapat natin bigyan ng mga magagandang comforting words lang ng mga taong ito. Dahil hindi lahat ng panahon ng sinabi mo comforting words ay mangyayari sa kanila. Ang shinare mo, the Lord is the protector. Yes, He is a protector. Pero dumarating ang panahon, if it is your time, to really experience na parang sasabihin mo sa sarili mo, hindi yata, nakalimutan yata akong i-protect ng Lord. Pero there are many, ito pong mga bagay, sickness, diseases, yung mga accident na nangyayari sa tao, it is to remind us, mga kapatid, na hindi po tayo permanent. That our life here on earth will end. That we are just temporary. And anything will happen to us to end our life. It is to remind us na lahat ng pagkakataon ay hindi lahat ng pagkakataon ay atin. It is to remind us that way. Hindi yun ang ipapangako mo. You have to be reminded, ikaw na mananampalataya, na talagang may katapusan ang lahat ng bagay sa mundong ito. Ang dapat na matanggap nila, hindi ang pagdami ng kanilang pera sa bangko, kundi yung relationship nila sa Panginoong Jesus. Yun po yung pinipreach natin, mga kapatid. Sabi dito sa Awit 25 verse 8, si Yahweh ay mabuti at siya'y makatarungan. Itinuturo niya sa makasalanan ang tamang daan. No? Dahil siya ay mabuti, makatarungan po siya. Hindi po dahil God is good. Minsan sabi ng mga iba, God is good. Naiintindihan niya yung ginawa mo. Minsan may mga iba dyan. Sa Facebook kasi, marami pong claiming that they know God, and they said, God is good. Sa mga mali nilang gawa, God is good. God really is good and compassionate, but a person needs to repent. Diba? Hindi po pwedeng God is good, okay lang, gawin mo. Sinasabi ko dito, makatarungan siya. He is good, pero makatarungan siya. Sabi, Awit 51, sabi dito ni David sa kanyang prayer, sa kanyang pagkakasala sa Diyos. Verse 13, kung magkagayon na, aking tuturo ang sayo lumapit ang makasalanan. So si David mismo, sinasabi niya, sayo lang Lord, kasi sinasabi niya dito sa Awit 51, sa iyo po ako nagkasala.
Kaya ako din po, na pinatawad nyo, tuturuan ko yung iba na sa inyo lang lumapit, Lord. Ang lahat ng magbabahagi ng salita ng Panginoon ay walang karapatang magpatawad at magligtas na tao. Di ba? Pero ang Lord, kaya nga sabi ni David, tuturuan ko din sila na lumapit sa iyo at humingi ng tawad. Matthew 28, verse 19 to 20, sabi dito, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. No? So, our word is really preach. Turuan ng mga iniutos ng Diyos. Di ba? Wala po tayong ibang ituturo. Hindi po natin ibibigay ang ating mga, tama yun na makikipagkaibigan tayo sa mga taong yun, pero hindi dapat tayo ang tinatanggap nila. Minsan kasi, grabe, talagang tayo na yung tinanggap ng mga taong to. Hindi yung ating Lord. Tandaan po natin, ang ating paghayo ay pagturo sa mga tao na sumunod sa iniuutos ng Diyos. Hindi sa atin. Hindi sumunod sa mga sinasabi natin. Di ba? Sabi po dito sa Gawa, sa Acts 5:42, araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay, walang tigil silang nagturo at nangaral ng magandang balita tungkol kay Jesus. Kay Jesus, ang Kristo. So, patuloy po sila na nagbabahagi ng salita ng Panginoon, mga kapatid. No, hindi po nila hinayaan na iwanan. Hindi po sila dahil nag-enjoy na sila, dumadami na sila. Sinasabi po dito sa Acts, in the early church, they continue on learning and teaching, di ba? The gospel. Wala po silang ibang itinuro kundi ito. Kaya yun lang din po, mga kapatid, ang ating pong ituturo. Sabi po dito sa Romans 2:17 to 23. Ngunit ikaw na nagsasabing ikaw ay Hudyo at nananalig sa kautusan, ipinagmamalaki mong may kaugnayan ka sa Diyos. Sabi mo ay alam mo ang kanyang kalooban at sumasang-ayon ka sa mabuting bagay sapagkat ito ang natutunan mo sa kautusan. Ang palagay mo ay taga-akay ka ng bulag, tanglaw ng mga nasa kadiliman, tagapayo ng mga hangal at tagapagturo ng mga bata. Dahil natuklasan mo sa kautusan ang buong kaalaman at katotohanan, nagtuturo ka sa iba, bakit di mo turuan ang iyong sarili? Nangangaral kang masama ang magnakaw, bakit ka nagnanakaw? Sinasabi mong huwag mangalunya, bakit ka nangangalunya? Nasusuklam ka sa mga Diyos-Diyosan, bakit ninanakawan mo ang mga templo nila? Ipinagmamalaki mong saklaw ka ng kautusan, ngunit nilalapastangan mo naman ang Diyos pamamagitan ng paglabag sa mga kautusan. So makikita ng tao, di ba, na kahit itong mga Hudyo, sinabi nila mga Hudyo sila, may benefit sila sa kautusan, alam nila yung kautusan, pero nagkakasala sila sa kautusan. Ganon din po tayo mga kapatid, as we preach the gospel, we have to present the law. At ang kabisado ng karamihan na batas, ano po yung kabisado ng karamihan na batas? 10 Commandments. Di ba? Pag sinabi mo yung 10 Commandments, alam nila yan. Di naman nila alam yung mga ibang sinulat ng mga Hudyo na kautusan. 10 Commandments, and they will be able to check their life. Pangatlong point, getting attention. Di ba? Hindi mga ano yung tawag doon, kulang sa pansin. Hindi dahil kulang tayo sa pansin, kundi we have to get the attention of people so that we will be able to share. So, kung nasa labas po tayo mga kapatid, for example, hindi pa po pwedeng isa lang ang magpipreach sa labas ng street evangelism. Kawawa siya. Hindi po pwede yan dahil kahit sa Biblia, hindi yun ginagawa. Si Jesus, nagsisend ng kanyang mga disciple, dala-dalawa. Diba? Dala-dalawa. Ang isang technique ng pagkuha ng attention ng tao, halimbawa 5 tayo, habang ang isa ay nagpipreach, hindi kayo magkukwentuhan. Diba? Dapat nakikinig din kayo at nakaharap kayo sa preacher, hindi yung
kwento tayo kasi narinig naman na natin yan kay sister yung sinasabi niya. Alam naman na natin yung kaligtasan, di ba? Na kayo-kayong nagkwentuhan, pinabayaan niyo yung nagpipreach. So getting the attention of the people na dumadaan, kung nandun kayo at nakikinig kayo, makikipakinig din ang mga iba. Kasi meron po tayo kasing bakit nga ba nagkasala si Eva? Kasi curious siya, di ba? Lagi po tayong curious. So kung mayroon din nagsasalita at nandun kayo nakikinig, may makikipakinig din na iba. So it is one of the technique at marami pa pong iba. Yung heckler kanina na sinasabi natin. Number 4, stand in an elevated position. Kailangan dun tayo sa mataas. Kasi hindi tayo mapapansin, lalo na kung halimbawa si Ayong ang nandyan sa harapan ko, si Sister Jen. Tinakpan na ako, ano ba yung meron dun sa gitna, di ba? Hindi nila makita. Kasi pag nasa taas ka, pagka nakatungtong ka, makikita ka ng tao. At mas maganda ang impact ng salita mo pag mas mataas ka. So ito po ay ginawa, di ba, sa time ni Nehemiah. In Nehemiah 8, chapter 8, verse 4 to 5, ay si Nehemiah po ay tumayo. Si Ezra po ay tumayo sa mas mataas na ginawa po nilang kahoy kung saan pwedeng tumungtong si Ezra at magbahagi ng tungkol sa nakasulat sa scroll. Diba? Yung iniwan po ng Diyos. And Matthew 5, 1 to 2, dito naman po sabi dito, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad at siya'y nagsimulang magturo sa kanila. So si Jesus nasa bundok, mga tao nakaupo sa hillside. Diba? So, mas maganda kaysa kung si Jesus ang nasa baba. Means, dito sa mga mga theater, di ba? Ganun ang itsura, nandun ang mga nagpapalabas, nandito yung mga audience pataas. Pero si Jesus ang ginawa niya, kagaya ng sinabi yung dito nakasulat kay Nehemiah, na nandito siya sa taas and he preached to the people around him. And sa gawa, sabi dito, gawa or Acts 17:22, tumayo si Pablo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita sa Mars Hill, di ba? Nag-preach siya sa mga philosophers na nandun, nagtatanong tungkol sa kung ano ang tungkol sa Christianity. And he took advantage of preaching the gospel sa Mars Hill or sa Areopago, sinasabi po nila. So, nakakatuwa din po mga kapatid kasi sabi ng mga evangelist, elevation is also your protection bilang preacher. Kasi mas nakikita nila that you have that authority pag ikaw ay naka-elevate. Authority na hindi naman na ikaw ay parang mas malaki ka na. Pero alam niyo yun, iba kasi yung mababa ka kasi yung nakaganyan sila sa'yo. Di ba? Pag nakaganyan sila sa'yo, mas napipreach mo with authority ang salita ng Lord. Number 5, ano po ba yung hinahanap natin? What are we looking for? A mere decision or repentance? Decision for Christ, minsan mga kapatid, dumating sa point ng buhay ko na pag nakita kong marami pong pumupunta sa altar call, sabi ko, ay, ang daming naligtas. Pero sa mga panahon na to, I will not believe of those people na pumupunta sa harapan. Kasi marami na akong experience na maraming taong pumupunta lagi sa harapan, umiiyak lagi sa harapan. Pero paglabas ng church, iba naman ang ginagawa. Ang lakas pang mag-amen, mag-hallelujah. Pero paglabas, wala namang nagbago sa buhay. So bilang isang evangelist, kailangan pong i-target natin yung repentance. Kaya nga dapat malaman talaga ng tao na siya ay makasalanan. Diba sabi dito sa Luke 13, 1-3, ito po yung example ni Jesus, sabi dito, dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang mga taga-Galilea habang ang mga ito ay naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila,
Akala ba ninyo dahil sa sinapit nilang yon, higit silang masama kaysa sa ibang mga taga-Galilea? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo at talikuran ng mga makasalanan, ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayo tulad nila. So dalawa yung kwentong ito, up to verse 5, at sinasabi po doon yung iba, nadaganan naman ng yung mga nagrarally at nadaganan po sila ng mga debris, no, namatay sila. Sino ba yung may kasalanan dito? Sabi ng Panginoong Hesus, hindi dahil sila ay nag-o-offer, at di ba ang paniniwala ng mga Hudyo, pag may nangyari sa iyo na nag-o-offer ka, may kasalanan ka sa Lord. Pero sinasabi ng Panginoong Hesus, kung hindi din kayo magsisisi, kayong lahat, pati yung mga disciple niya, sinabihan niya, kung hindi kayo magsisisi sa inyong mga kasalanan, lahat kayo mapapahamak. Ano ang sinasabi ng Panginoon ditong kapahamakan? Kasi sinatanong ng mga disciple niya, sila ba yung may mga kasalanan? Sabi ni Jesus, kung hindi kayo magsisisi, lahat kayo mapapahamak. Ibig sabihin mga kapatid, ang hinahanap ng Panginoong Hesus, ang tunay na pagsisisi ng puso. Kita pa natin, galing yan sa ating Mesaya. Tunay na pagsisisi ng puso ang hinahanap, hindi lang yung, Lord, tinatanggap kita bilang tagapagligtas. Kaya nga importanteng dun sa tao talagang tatanggap sa Panginoong Hesus. If you can really connect with that person, napakaganda para ma-check mo kung talagang totoo yung kanyang pagtanggap. Hindi fake, di ba? Kasi kung fake, kahit ilang beses po niyang sabihin, tinatanggap kita, Panginoong Hesus, bilang tagapagligtas ko at aking Panginoon, walang mangyayari sa taong yun. Impyerno pa rin ang pupuntahan niya. Kailangan makita yung repentance. Ang totoong nagsisisi is pagtalikod sa dati niyang buhay at pagharap sa buhay na binigay ng Diyos sa kanya. Sabi sa 2 Corinthians 5:17, you are a new creation. Hindi na yung dati mong gawi ang gagawin mo, bago na yung gawi na gagawin mo. Sabi sa 2 Peter 3:9, yung nabanggit ko kanina, sabi ito, ang Panginoon na hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat, sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Kita po natin, hindi po hinahanap ng Lord. Kahit magtagal ka pang ilang taon ka na sinasabi mong Kristiyano ka. Sinasabi natin na Kristiyano tayo. Ito sa mga nanonood din sa atin sa live. Hindi importante yung pagsabi mo na Kristiyano ka, ay magiging Kristiyano ka talaga. Ano po yung sinasabi? Pagsisi at pagtalikod sa kasalanan. Ang tunay na binago ng Diyos, ang Lord na ang mahal. Hindi na yung dati niyang mga gawa. Repentance, mga kapatid. Sabi dito sa John 4:36-38, ang umaani ay tumatanggap ng kabayaran at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya kasamang magagalak ang nagtatanim at umaani. Dito nagkakatotoo ang kasabihang, iba ang nagtatanim at iba naman ang umaani. Isinusugo ko kayo upang anihin ang hindi niyo itinanim. Iba ang naghirap dito at kayo naman ang umani ng kanilang pinaghirapan. So, sa ating pong pag-preach ng gospel, it is also to remind us, mga kapatid, na minsan, yung nagtanim sa'yo, hindi talaga siya yung umaani, di ba? Minsan, ilang beses ka nang tinaniman ng mga tao, kaya huwag kang manghihinayang doon. Sinasabi ko nga lang, it is possible for you to connect to that person. Connect to that person so that you will be able to disciple that person. Pero kung hindi naman, people will just call him. God will always speak to that person sa mga ibang pagkakataon sa buhay niya, sa mga ibang lugar, hanggang siya ay mag-repent talaga sa Lord. Ako, ilang tao din ang nagbahagi sa akin. Hindi po ako tumanggap sa Panginoon ng katotohanan totoo, pero habang po madaming nagpapahayag sa akin, naging buo yung aking pagtanggap sa Panginoon at pagkakilala na naging totoo ang aking pong relasyon sa Panginoon. Number 6. Anong oras na alam? 6 minutes na lang. 6. Angry reaction from a crowd.
So we have to anticipate angry reaction from a crowd. Di ba na sometimes mga kapatid, tayo po ay natatakot dito. Ayaw po natin ng may nagagalit sa atin. Pero dahil nga tayo ay magbabahagi ng salita ng Panginoon and we will hit the target, may mga magagalit talaga. Di ba? Ano po ang nangyari kay Pablo nung siya po ay nagpahayag sa Jerusalem pagbalik niya? Di ba muntik na siyang patayin? Ano pong ginawa ng mga sundalo? Binuhat na lang siya para lang madala siya dun sa loob ng kampo. Binuhat siya sa may hagdan kasi naiipit na sila. At sabi kasi ng mga Hudyo, patayin yan. Di ba? Bakit nga ba maraming nagagalit kay Pablo? Wala naman po siyang ibang pinipreach kundi tungkol sa salvation. Kasi nakukonvict sila sa kanilang kasalanan at ito po yung nagbibigay ng anger sa mga tao. Pag na-target mo ang kasalanan ng tao, hindi mo naman siya kilala, pero nasabi mo, ang mga pangangalim niya, sinasabi ng Biblia pupunta sa impyerno. Huwag kang mag-judge. Di ba? Who are you to judge me? Di ba? Ganun ang kanilang sinasabi. Pero tayo, di ba, kagaya nga ng relativity. No? Sabihin mo, bakit mo sinabing gina-judge kita? Pero yung sinabi, ang Biblia ang nag-judge sa sinasabing ang mga ngalon niya ay pupunta sa impyerno, ang mga sinungaling, ang mga magnanakaw, ang mga duwag pupunta sa impyerno. Hindi akong nagsabi doon. Hindi kita gina-judge. Pero kung ginagawa mo yan, God is judging you na kung hindi ka magsisi, pupunta ka sa impyerno. So, accept the anger, mga kapatid. Anticipate the anger of people. Ganun talaga. May mangyayaring ganun. Number 7, foolish question. Ito po yung kaninang sinasabi natin, di ba? Yung sabi sa 2 Timothy, ulitin lamang po natin, iwasan mo ang mga hangal at walang kabuluhang pakikipagtalo. Foolish question, yun yung dadaling ka doon sa communication na hindi naman importante. Di ba? Hindi naman mahalaga. Paano mo nalaman talagang pupunta ka sa langit? May nagsabi ba sa'yo? May bumalik ba galing sa langit? Minsan ganon, di ba? So we have to be wise enough to answer the question. Number 8. Beware of Christians. Ito po natawa po ako dito kasi beware daw of Christians. Kasi may mga Kristiyanong, iba-iba tayo ng mga pinag-aaralan. Iba-iba tayo ng mga pinaniniwalaan. Minsan sa mga damit, pagpapahaba ng buhok, pagpapahaba ng balbas, anong kulay ng damit, anong itsura ng Kristiyano talaga, di ba? Na hindi naman nakasulat sa Biblia, ilan ba gaano ba talaga yung baptism, paano ba ginagawa yon, ilang beses bang nagko-communion, mga ganong issue na yung mga Kristiyano itatrap ka sa daan at makikipagkwentuhan sila, sister, yung sa inyo ba, paano ba ginagawang baptism, pwede ba yung wisik-wisik, mga ganyan. Imbes na nag-share ka ng gospel, na busy ka na sa kanila. So we have to beware of those Christians na pinag-uusapan natin yung mga hindi importante. Pumunta ka doon sa labas para magbahagi ng salita ng Panginoon in order for those lost to really hear the Word of God. Hindi ka pumunta doon para i-correct ang doktrina ng mga mananampalataya na nasa labas. Maliban na lang kung talagang may time kayong magkwentuhan, nasa Metronet kayo, di ba? Bakit hindi pa kayo nagsisimba hanggang ngayon? Diba? Mga ganun, mga kapatid, we can really talk. Pero kung nandun ka sa labas, may nag-trap sa'yo, sister. Alam mo ba, sister, yung kami, lagi kaming nagko-communion every week. Eh di maganda. Di ba? Kayo, once a week lang. Ay, bakit once a week lang? Yeah, hindi. This is not the time for that Christian. Di ba? Sabihin mo, punta ka sa church, mag-usap tayo doon kung gusto mo. Ayun. So, John 3:3, sabi dito, sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. So, habang tayo nagpipreach, mga kapatid, sa labas, hindi importante yung mga communion, mga baptism, ang pinakamahalaga ang gospel. Kasi malibang
maging born again ka, you will not enter the kingdom of God. 2 Corinthians 4 verse 3 to 4, sabi dito, kung may talukbong pa ang magandang balitang ipinahayag namin, ito'y may talukbong lamang sa mga napapahamak. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So, this is a comforting word for those evangelists na pag mayroong nag-reject ng salita ng Panginoon, kung may talukbong daw, ang nagkakaroon lang talaga ng patuloy na talukbong sa kanilang mga mata ay ang mga taong mapapahamak. Yung mga papunta sa impyerno, talagang they decided for that thing, to really go to hell. Diba? Sila po yung mga tao lang na mapapahamak. Sa 2 Corinthians 2:14, sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa Kanya, kahangalan ang mga iyon at di niya nauunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Ephesians 4:17-18, sa pangalan ng Panginoon, binabalaan ko kayo. Huwag na kayong mamuhay tulad ng hindi sumasampalataya. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip at wala silang pangunawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. So mga kapatid, tayong mga believer, no, kagaya ng pinag-usapan natin last week, that we have to have that lifestyle as living as an example, di ba? Bilang isang mananampalataya. So, praise the Lord at purihin po ang Panginoon dito po sa ating napag-aralan. And napag-aralan natin ito and we have to have the application. No? So, let's stand po mga kapatid at tayo po ay umawit ng ating victory song.